Tahimik ang gabi sa lumang bahay ni Lolo. Sa gitna ng dilim, inihanda ni Ana ang mesa. Walang pagkain, ngunit may 6 na bakanteng plato. Sabi ng matatanda, huwag kailanman maghanda ng mesa pagkatapos ng alas 12, pero hindi siya naniwala. Tila may malamig na hanging dumaan, napalingon siya sa orasan, eksaktong hating gabi. Isa-isang umuga ang upuan, parang may nauupo. Napalunok si Ana nang makitang dumudulas ang mga kubyertos, pilit na sumasandok ng wala. Unti-unting namutla ang kanyang balat, parang hinihigop ng malamig na hangin ang kanyang lakas. Sa salamin, nakita niyang nagiging manipis ang kanyang anino, parang binubura. Sa bawat paggalaw ng mga di nakikitang panauhin, parang may humihigop sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng takot habang unti-unting nawawala ang kanyang tinig, tila nilulunok ng dilim. Hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa sahig, walang lakas, walang boses. Nang sumunod na araw, bakante ang mesa, pero may isa ng upuan na di na muling gagalaw. Sa tuwing sasapit ang hating gabi, may dagdag na plato sa mesa, at sa bawat plato may bagong kaluluwang kakainin ng katahimikan.